ang Quadcom ho, mga kababayan, nagsalita po sila. Meron silang sinasabi na kung sakali, ganito gawin ninyo. Kumbaga, ang opinion nila, tama ba? Yung word ko, basta. Ang sinasabi nila, kasuhan si Bongo, si dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa. Yan daw po. At yung ibang mga PNP chief, mga bossing. Ano po? So ngayon, ang ating Pangulo, nagsalita na din ho, mga kababayan, tungkol po dyan. Ano po ang sabi ng ating Pangulo? Ito po. At iba pa, kaugnay ng drug war. Kauubaya na ni PBBM sa DOJ ang rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa. Naku, delicate yun ah. Ipapaubaya na daw po ng ating Pangulo kung ano po yung magiging hakbang ng Department of Justice, mga bossing, no? Patungkol po diyan sa pinapakasuhan si Bato, si Bongo at si dating Pangulong Duterte. Alam niyo ho bakit, mga kababayan? Ang sagot po, ang isasagot po ng DOJ diyan. Nako, kung kami po ang magpoproseso ng lahat-lahat na yan, back to zero po kami, no? Kumbaga, yung mga humihingi ng hustisya na matagal nang nakabinbin dahil kailangan pang maantay yung pagkatapos ng pamumuno ng mga Duterte, masyado na daw pong mahaba. Kaya nga, ano sabi? Tina, narinig mo ba yung sinabi nila? Na ang sabi po ng Department of Justice, posible, maaari na sila po ay makipagtulungan sa ICC patungkol po sa ganyan. Narinig niyo yon, yung balitang yon? Sila po ay maaaring makipagtulungan sa International Criminal Court, mga kababayan. Bakit ho? Yung ICC matagal na daw po na tawag dito? Nag-iimbestiga. Matagal nang pinag-aaralan itong mga kaso, no? Sa dating Pangulong Duterte, kay Bongo, etc. At matagal na inumpisahan yan. So kung ang DOJ nga po, mga kababayan, ay sila yung mamumuno, umpisa na naman daw ho, mga bossing. No? Yan ang nakita ko at yan yung natatanda ko sinabi ng DOJ. Tingin naman ni Senator Bato de la Rosa, demolition job ito na may kaugnayan sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Demolition job ang tagal mong pinapatawag doon sa Kongreso para ipaliwanag yung sarili mo. May pagkakataon ka na ipaliwanag, hindi mo pinuntahan. Tapos ngayon, demolition job. Sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ibibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos sa kamay ng Department of Justice ang rekomendasyon ng House Quadcom na kasong crime against humanity. Naku po. Nakikita niyo po pagkakasunod-sunod, mga kababayan. Umpisahan natin doon sa dating nagbitaw ng salita, no? Si Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla, na kapag lumapag sila ng Pilipinas at meron silang inaresto, sila ang aarestohin namin. Sa airport pa lang, aresto na sila. Simula po dun yun. No, kaya nga po madami nagsabi, naku, talagang hindi makikipagtulungan sa ICC. Dumaan ang mga panahon, dumaan ang mga buwan, biglang, pag-aaralan na. Lumipas ang mga buwan ulit, biglang posible na makipagtulungan. Ayan. Tapos po ngayon, ang Pangulo, mga kababayan, ipauubaya na sa Department of Justice. Siyempre, ano po ang sasagot ng Department of Justice dyan? Halika na para mapabilis na to. At para isang straight na agad doon sa mga kasagutan. Makipagtulungan na tayo doon sa matagal na talagang nag-iimbestiga sa mga ito. Sabi ni Jolly in Paris, Sir Mark 608. Alam niyo po si Jolly in Paris, lagi ko nakikita dyan sa comment section. Kaya lang,
nilalamon po tayo nung mga talakayan natin, kaya nalilimutan ko i-shout out. Tuloy. Laban kay dating Pangulong Duterte, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at iba pa kaugnay ng drug war. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually. Ang dami, ebidensya, yung sinabi lang ng dating Pangulong Duterte sa Senado. Oh, di ba? Pagkahuli na, uudyukan naman laban. Pwede namang dali na lang sa presinto. Kulong na lang. Hindi. Mismong galing po sa bibig ng dating Pangulong Duterte, English nga lang po yung sinabi doon. No? Pero in Tagalog, binubuyo naman laban. Ba't hindi na lang ikulong na lang? Ikulong na lang ho. No? Total naman suko na. Bakit pabubuyuhin naman laban? Di ba, Chi? Oh, at Pilipinas kung mahal, karma is real. Build the case up. So titignan pa yan. Senator de la Rosa hindi na nagulat sa rekomendasyon ng Kamara. They're moving heaven and earth talaga to make life difficult for us. Yan. No? Ano saan ba yan? They are moving heaven and earth talaga to make life difficult for us. Yun nga. Yun naman talaga yung gawin nila, kanilang pakay. Yung talagang i-demolish ang Duterte at kanyang mga kaalyado. Ganito lang yan, Tobats Napakasimple lang yan. Yung Quadcom, naka-televise. Napapanood sa YouTube, kitang-kita ng mga mamamayang Pilipino. Puntos nyo kung umattend kayo doon. Bakit? Kung inatinan nyo yun, simple lang. No? Narinig namin yung inyong side. Narinig ng mga pro-government, narinig ng pro-BBM, narinig ng mga kakamping. In short, narinig ng majority ng mamamayang Pilipino na may pakialam sa politika. So ngayon, marunong kaming bumasa. Kung ito bang sila Bato de la Rosa, iniipit lang, pinupolitika lang. Yung mga katanungan na mga itinatanong doon, parang hindi naman relevant, parang hindi naman talaga ginawa nila Bato de la Rosa yon. Maipagtatanggol po nila yung sarili nila. At tayo ho, mga bossing, hindi naman tayo kailangan panturuan no? Baka tayo ang magsabi, naku, bias ng Quadcom. No? Ako, hindi ako supporter ni Bato de la Rosa. Pero nakikita ko pinupolitika siya nung Quadcom. Yung nagkaroon tayo, mga kababayan, nang maririnig galing po sa kanila, no? Para mabalanse natin. Hindi po. Ang pinili po nila, wag sumipot, wag dumalo, wag magsalita, wag ipagtanggol yung kanilang sarili. Ngayon, ano isipin natin? Etong mga to, may tinatago to. Ilang beses binigyan ng pagkakataon para umattend. Pero hindi umattend. Ilang beses gustong pagsalitain pero hindi ginawa. Tapos ngayon, pinupolitika lang sila. Di ba? Ilang, harapin natin yan pag i-file na ng DOJ yung kaso na yan. Narinig na namin yan. No? Harapin natin yan pag nag-file na. Kay Kibuloy, kaalyado nyo yun. Sino pa yung mga nagsabi, ikaso nyo. Kasuhan nyo kami, ganito, ganyan. Pag kinasuhan na ho, mga kababayan, wala na Bigla na lang ho mga nagtatago. Ano? Bigla na lang ho mga nawawala ho, mga bossing. Patawag sa Kongreso, sa Senado, isnab. Hindi yan yung tamang lugar para sa amin. Hindi yan yung tamang lugar para harapin namin. Kasuhan nyo kami, doon haharap kami. Humarap ba sila kay Buloy? Hindi naman, di ba? O ganun din yung ginagawang style nila Bato de la Rosa. Kasuhan nyo kami, pag may kaso na, magtatago na kami. Harapin natin yan. Sa tingin din ni De La Rosa, gusto daw gibain ng ilang kongresista ang kandidatura nila ni Senator Bongo sa bilang Pilipino 2025. Diyos ko po. Tama ba yung mga narinig natin, mga bossing? Gusto daw pong gibain ng Quadcom yung kanilang kandidatura. Mismong sila na po, mga kababayan, ang gumiba
doon sa kanilang kandidatura. Bakit? Doon pa lang po sa ano nila, Pideyalik. Tinabangan na po ang sambayan ng Pilipino doon. Gastos ng bayan, no? Pahiring tayo. I-try natin, subukan natin na kumunik ito sa First Lady Lisa Marcos. Idamay natin si Kumar. Dahil kaibigan to ng First Lady. O, nagtagumpay, hindi. Doon pa lang ho, mga kababayan. Giba na po. Huwag na nating padamihin pa yung mga ano, dahil madami po talaga. No, na sila po. Doon sa mga mautog-mautog nila, doon din po di ba? Isa din po yun sa sanhi. Kaya po yung mga kandidatura nila pabagsak po, mga bossing. At yung pong pagsuporta nila, no, kay Kibuloy. Yung paghiring nila doon sa Davao, mga bossing, isang araw bago mahuli si Kibuloy, halata at ramdam ng taong bayan yon. Si Binoy, si Bongo, at si, ano pangalan nito? Si De La Rosa. Ramdam ng taong bayan yon kung bakit bigla sila nagpahiring doon. Dahil malapit na makubkob si Kibuloy. In short, mga kababayan, lumingon si Kibuloy sa likod, bato, pader. Lumingon sa kaliwa, pader. Lumingon sa kanan, pader. Sa harap, pinto. Nasa likod ng pinto, si General Torre. Ganun na yung posisyon ni Kibuloy. Kaya etong mga to nagsidatingan. Di ba? Alam ng taong bayan yun. Posibleng may Doon po nasira yung kanilang mga kandidatura at talagang tinabangan ang sambayan ng Pilipino. Tiyaa po, mga kababayan. Laman din daw ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year dahil na-demolish kami, gusto ngayon, wala nang harang dito sa Senado sa impeachment nila na gagawin kay VP Sara. So, tuloy-tuloy na kanila lang. Yan, matalino ka dyan, Bato de la Rosa. No, ako din ho, mga kababayan, hindi ho porket sumusuporta ako sa gobyerno ng Pilipinas, sumusuporta ako kay PBBM, sasabihin ko sa inyo, naku, si Pangulong Bongbong Marcos, ayaw nga ng impeachment, ayaw nga ipa-impeach ni PBBM. Ako ho, naniniwala, mga bossing, ikaw man pagbantaan no? Ikaw man nakikita mo yung vice-presidente mo nagiging pabigat sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Ikaw man, makita mo bilang isang presidente, no? Na merong mga gustong ipasagot about doon sa mga confidential funds na galing po sa pondo ng bayan, galing po sa buwis nating mga Pilipino, ayaw mo sagutin. Ano po ang number one? Ang isa sa problema ng bayan natin, corruption po. Kung ikaw ang presidente, malamang isa ka sa nagsisigaw o gustong magsabi na i-impeach siyang isa sa problema ng bayan. Di ba? Ang nakikita ko dyan, mga bossing, talagang inatrasado lang nila yung panahon. Imbis na Nobyembre, Desyembre, huwag na. No? Gawin natin mga April. Diyan natin umpisahan. Para May, June. Tapos, mga kalagitnaan ng katapusan ng June, tapos na sa Kongreso. July, bago na yung mga Senado. Yung mga senador. Tapos, di ba? Matalino ka dyan. Bato, pagka wala na si Bongo, kapag kaming dalawa ni Senator Bongo ay hindi na mananalo next year, uwi na kayo ng Davao. Di ba? Uwi na kayo ng Davao. Pagka hindi na mananalo next year dahil sa demolition, ayaw na ng taong bayan sa inyo. No? Nang husto, dahil sa demolish kami ng husto ngayon, wala nang haharang dito sa Senado sa impeachment. Ano po ba, mga kababayan? Yung kanilang mga reason kung bakit nila haharangin. Kasi po, kampi nila, si VP Sara. Pero kung sabihin nyo po about sa ebidensya, about po doon sa mga investigasyon, hindi ko ho nakikita
na yun po yung magiging dahilan nila para iharangan yung impeachment. Dahil kakampi nila. That's it. Yun po yun. Nagtataka naman daw si Senator Bongo sa Quadcom dahil una na nitong sinabi na huwag idamay ang walang kinalaman. Pero tila lahat daw ng nabanggit sa hearing kahit sabi-sabi at walang katibayan, dinamay na raw sa rekomendasyong kasuhan. Uy! Ang layo na lang kasi nung mga nung mga files po. Kasi po dito sa amin, mga kababayan, sa files po ni Jordan G, nandiyan si Jordan G, sa files ko po, lahat po ng vlog na ito, pati po yung mga video, mga ebidensya, lahat po ng binablog namin, nakatago lang po yan. Hindi namin dinidelete, no? Meron sinabi si Bungo mismo. Sabi niya mismo, doon sa interview, buhay na buhay at gumagana yung reward system. Siguro, nung panahon na sinasabi niya yon, mga kababayan, ang tumatakbo lang sa isip ni Bungo, mga bossing, forever kaming nandito. Kami lang ang nasa posisyon. Kaya kahit sabihin ko to, dumating ang panahon, wala ko kontra sa akin, no? Walang magsasabi sa akin na, uy, mali ang reward system na yan. Nagkamali ho siya. Yung 2019, mga bossing, binanggit niya sa interview niya na merong reward system talaga. Diba? Kaya hindi po pwedeng sabihin ni Bungo na walang kinalaman. Ikaw mismo may sabi. Tulad ni De La Rosa, haharapin din daw ni Senator Go ang aligasyon pag naisampay ito sa korte. Ayan na naman. No, korte na naman. Hindi sa Senado, hindi sa Kongreso ang tamang lugar para humarap kami. Edgardo Ramos, shout out sa iyo. O yan ha. Shout na shout talaga yan. Shout out sa iyo, boss. Ayon naman sa anak ng dating Pangulo na si Davao Congressman Paulo Duterte, kung talagang seryoso ang Kamara na imbestigahan ang paglaganap ng iligal na droga sa bansa, dapat simulan nila sa watchlist ng PIDEA noong Duterte administration. Ito naman po, si Pulong naman po. Yan din, same thing, mga bossing, congressman, hindi mo kailangan ng imbitasyon. Ikaw na, yung topic doon ni Taguba at ni pangalan ng isa, si Jimmy Guban, ikaw na yung topic. Hindi po kailangan ni Paulo Duterte o ni Pulong, mga kababayan, na imbitahan siya ng Congress. Kasi po, congressman siya. Pwede po siyang umupo doon, open po ang congressman sa lahat po ng congressman. Open po ang Congress sa lahat po ng congressman o woman na umupo at mag-interpolate po doon. Di sana ginawa niya yun. Pinagtatanong niya, yung sa mako-corner niya, yung mga yon, si Guban at si Taguba, no? Para po maipagtanggol niya yung kanya sarili. Mahalata ng taong bayan yun. Kita mo, wala naman palang katotohanan sinasabi ni Taguba at ni Guban na corner ni Congressman Duterte. Pero ano ginawa? Wala. Hindi din po pumunta. Kaya nga, napapansin na po ni Shiro Kansaki yan. Sabi ni Shiro Kansaki, at sino naman ang makikinig sa isang absentee sa Kamara? Sabi ni Sir Ray Ballesteros, bato-bato sa langit, ang tamaan ay si bato pa rin. Kasama raw sa nasabing listahan ng ilang kaanak ng mga mambabatas. Lilinisin din daw niya ang kanyang pangalan dahil kumpiyansa raw si Duterte na lalabas na walang basya ng mga akusasyon. Yan, dapat ginawa mo na. Di ba? Nandoon yung mga tao. Mahaharap-harapan mo yun. Marerekta mo ng mga katanungan mo na maiipit mo sila. Para mapatunayan sa taong bayan. Kita mo, invento lang tong mga to. Pero hindi ho ginawa, mga bossy. No, yun yung mga pagkakataon na nasayang nila. Tapos sasabihin nila, bias naman dyan eh. Kayo po, ano pagbabasihan natin, mga boss? Doon sa doon po sa mga sinasabi. Sinasabi ng kabila at sinasabi nila. Kung sila ayaw nila magpaliwanag. Di syempre, nandun lang po yung naririnig natin. No. Talagang magmumukhang bias tayo kasi sila lang po yung naririnig natin. Ito, mga nagtatago po doon sa kanilang mga alibay. Sabi ni Johnny Arabia 2463, bakit ako di mo sina-shoutout, Boss Mark? Shoutout sa iyo, Johnny Arabia.
Tuloy. sa kanya. Ayon naman sa DOJ, pag-aaralan nila ang rekomendasyon ng Quadcom. Maging si dating Pangulong Duterte, posible raw ipasabpina. Iko-consolidate po natin yan kasama nung bagong committee report ng Quadcom. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to determine whether this crime. Oh, ayan. Posible din daw pong ipasabpina ang dating Pangulong Duterte. Lahore Vlog. Mega love shoutout. Salamat po. Oh, ayan. Binoy, ano naman masasabi mo dyan na kakasuhan nga si dating Pangulong Duterte, si Bato at si Bongo?